Sa Pilipinas, hindi lahat ng estudyante lang. Sa likod ng iba't ibang muka, mayroong pagod na hindi laging nakikita at lakas na hindi laging napapansin. Sa pagitan ng klase at trabaho, tahimik nilang hinahabol ang pangarap habang inaabot ang pang-araw-araw. At sa gitna ng lahat, may maliliit na sandaling nagbibigay ng gaan at ginhawa. Narito kami ngayon sa FEU upang makapanayam ng mga working students patungkol sa kanilang mga karanasan. Sa pagbabalansa ng trabaho at edukasyon, saan nga ba nila nakikita ang ginhawa at gaan sa buhay? I'm Zoe Andrea Neza, currently third year BS Psychology student, and I work as a barista as a Starbucks. Ako si Maika, Pol-Sci student, and nasa food and beverage industry ako. Hello, I am Hannah Widem, and I'm currently taking BS Psychology, and a second year na ako right now. And you can call me Vel. Yuvel talaga nickname ko. Pero ayun nga. And then, nagwo-work ako as barista in Starbucks. Actually, hindi siya magaan. Mahirap talaga siya. Noong unang sahod ko, dun ko naramdaman yung gaan talaga. Hindi ko alam kung mukha lang ba akong pera or ano, pero dun ko naramdaman yung gaan na, well compensated naman pala ako. Like, yung pagod ko, yung stress ko, ganyan. Well compensated naman pala. Foundation. Kumbaga, para sa akin kasi, after kong graduate, may foundation na ako in the working field. Hindi na ako maghahanap, hindi na ako kung sino-sino ang hahabulin ko. I think yung gaan sa akin is whenever I ate something or meron akong napapurchase na hindi ko napapurchase before. Since I think that's something na parang achievement for me since I grew up in a household na very financially unstable. And to be able for me to purchase something na hindi ko nabibili before, I think that's some kind of good achievement then. And then, ayun yung gaan sa akin. Nung natanggap ako, nakaramdam ako ng ginhawa. Pero nung nandun ako, sobrang hirap pala. Pero, alam mo, as time goes by, parang, ang saya pala. Doon ko naramdaman yung ginhawa na kaklose ko na yung mga katrabaho ko. Tapos may mga customers kami na, kasi diba, kami, like customer service related. Kasi I love connecting with people. So, alam mo yun, parang doon ka nakakakita na, ay, may ganito palang tao, may ganito palang tao, may ganito palang tao. Doon ko nararamdaman ng ginhawa. Finish. Kasi, once na ma-finish or matapos ko na tong course ko dito kasi malaking ginhawa na yun sa akin. Malaking matatanggal na financial burden na yun sa akin. I think yung ginhawa for me is the investments that I've made during my years then as a working student. For example is financial investments. So, since ayun nga nakwento ko na din na lumaki ako sa family na very financially unstable, financial investments are very important for me. And then, another is investment din pagdating sa relationship. Since mahirap, sabi nga nila, ano yun, sinabi nila na no man is an island. So, I think relationships should be valuable then as a good investment. And then, ayun, yun yung ginhawa. Investments. Typical day ko, since I actually don't have any day offs, so hating-hati talaga yung oras ko. Usually, morning ko, nasa work ako from 5 a.m. to 3 p.m. And then, the rest is sa school from 4 p.m. 4:30 hanggang 7:30. Hindi fix yung schedule ko sa work. So, it really depends. And minsan, tinatawagan ako. So, it really needs for me to be able to parang adaptable and flexible sa time na pag tinawagan ako is prepare ako. So, for example, after ng school ko, biglang may tatawag sa akin na yung manager ko na
kung free daw ba ako. And then, if I'm free naman and wala akong ginagawa, pupunta ako doon. And then, mag-e-end yung work ko ng around 10 p.m. And then, after that, ayun, iprepare ko pa yung uniform ng kapatid ko and then yung sa dad ko. And the same for me. Sa mga kwento ni na Zoe, Mika at Hana, nakikita natin na ang gaan at ginhawa para sa working student ay hindi lang simpleng masaya o komportable. Para kay Zoe, ang gaan ay unti-unting nababawasang bigat mula sa hirap ng unang linggo hanggang sa sandaling maramdaman niyang sulit ang pagod. Sa sahod na nagpapagaan ng loob, sa mga katrabaho at customer na nagiging dahilan ng saya, at sa pagkakataong makapagbigay sa pamilya kahit maliit. Ang ginhawa naman ay nasa koneksyon sa trabaho na nagbubukas ng pinto sa iba't ibang tao, sa saya na nagiging bahagi ng isang team, at sa tuwang nadadala niya sa pamilya. Para kay Mika, ang gaan ay yung katiyakang may pundasyong nabubuo, isang simula na hindi na kailangan pang habulin pagdating ng graduation. Ang ginhawa ay nasa kanyang kinakamit na pagtatapos, ang pag-alis na malaking bigat sa gastusin at ang paglapit sa buhay na mas kaya ng dalhin. Para kay Hana, ang gaan ay yung kakayanang makabili ng mga bagay na dati ay hindi abot. Mga simpleng bagay na pagbili na para sa kanya ay tanda ng pag-angat mula sa buhay na puno ng kakapusan. Ang ginhawa ay nasa paghahanda, mga investment sa pera, sa sarili at sa relasyon, mga hakbang na nagbibigay seguridad. Sa sikolohiyang Pilipino, hindi hiwalay ang gaan at ginhawa sa mga relasyon natin sa kapwa. Hindi lang ito individual happiness, kundi nakaugat din ito sa loob o yung panloob na karanasan, damdamin at pagkatao. Sa kapwa, yung shared self, hindi ako lang, kundi ako at ikaw. At sa pakikipagkapwa o sa pag-iral natin sa relasyon, pagtutulungan, pagsuporta, pagdamay at pag-unawa. Ang gaan ng isang working student ay unti-unting nabubuo kapag may sandalan. Kanilang pamilya, kaibigan, at mga taong nakasama sa pang-araw-araw. Hindi dahil magaan ang kanilang trabaho, kundi dahil may mga relasyong nagpapabawas ng bigat at nagiging dahilan para kayanin nila ang bawat shift, klase, at pagod. Ang ginhawa naman ay hindi lang tungkol sa pera o sa material na kagaanan. Mahalaga man ang sahod, pambayad ng tuition at pangtustos sa pang-araw-araw, pero para sa kanila may mas malalim pang anyo ng ginhawa. At ito yung pagkakaroon ng direksyon, ang kakayahang pumili para sa sarili at pamilya, at ang puwang kung saang tinatanggap sila kahit napagod, nalilito o hirap. Sa mga kwento nila, makikitang ang gaan at ginhawa ay nagmumula sa ugnayan, sa suporta ng pamilya, kaibigan at komunidad. Isang pananaw na kaakibat mismo ng sikolohiyang Pilipino. Ang gaan at ginhawa sa buhay ng mga working student ay hindi nangangahulugang buhay na walang bigat, pagod o puyat. Sa halip, ito ay ang kakayahang hanapin ang liwanag sa gitna ng hirap. Sa salo ng pamilya, sa sabay ng mga kaibigan, sa tiyak na pangarap at sa pili na ginagawa araw-araw. Sa sikolohiyang Pilipino, pinapaalala sa atin na ang tunay na kaginhawaan ng loob ay nakaugat sa kapwa. Sa relasyon na nagbibigay saysay sa bawat puyat, sa bawat biyahe, at sa bawat hakbang patungong kinabukasan.